Ayan po guys, may Honda Click tayo dito na keyless ano. Ito po yung ibababa natin yung makina. Papalitan natin ng ano. Balitan natin ng cylinder block. Ayan. Ito yung papalit natin ano. Ito yung bagong cylinder block. Ayan, kung makita yung bago guys. Ganito. Ayan po. Ayan, makita nyo ang ganda ng cylinder block ano. Mga bago pa. Bali ito yung ipapalit natin. Ayan yung piston ring. Ayan po yung piston ring ano. Tapos ito pa yung piston. Yan po yung piston. Ayan yung number oh. Ayan. Tapos mayroon tayong pin. Ayan. Tapos yung base gasket. Ayan. Cylinder gasket. Yan po yung palit natin dito sa Honda Click. Ayan. Plug and play lang ito dahil stock po ito na cylinder block. So, palit natin sa 150. Ayan po, naiwalay ko na yung Honda Click ano. Nandun yung pinakamakina ng Honda Click. Nandito naman yung chassis ano. Bali linisan ko muna bago ko biyakin yung kanyang makina. Ayan po yung sa Honda Click ano. Ayan, linisan muna natin bago natin biyakan. Yan po yung dapat natin gawin dyan para hindi pabalik-balik yung kanyang dumi. Yan, para sa Honda Click. Ayan po guys, bali may ayan po guys, bali ito na yung bagong bearing ano. Tapos yun po yung kinuha natin dito dahil papalitan natin ng bearing dahil bago po yung sikunyal dahil nagkaroon po ng ano, lumuwang po yung kanyang lagayan ng bearing kaya pina build up pa nitong ano. Ayan, kung makita nyo naka build up po yan kaya sumikip na yung bearing. Ayan, tapos pinalitan na lang ng bearing tapos pina-align itong ano, connecting rod. Ayan, bali babalik natin yung ating connecting rod dito. Ayan, kinuha ko pa lang yung bearing dahil nahirapan ako, iniinit ko muna ng blowtorch. Ayan, tatanggalan natin ano. Ngayon, initin natin ulit ito para may pasok natin yung connecting rod ano. Itong ano, sikunyal para may pasok natin yung sikunyal ano. Ayan, initin muna natin ng blowtorch. Hanggang 20 minutes ano yung pag-iinit dito para mas maganda madaling pumasok yung bearing yung sikunyal. Ito lang yung ginagawa natin, paikot-ikot lang para mainit lahat.
Ayan po, dahil mainit na, pwede na natin ilagay yung sikunyal, ano. Dahil ito yung mahirap sa kalagayan kapag ganito, kailangan initin talaga. Okay, tayo na natin, tapos pasok natin yung sikunyal kung kasya. Yan, ang lambot, oh, kung makita nyo. Ayan, ang lambot, ano. Ayan, pasok na pasok agad, lambot. Ayan, tapos lagyan na natin ito ng langis. Ayan po guys, kung nakita nyo guys, para malaman natin kung sagad na doon, kung nakita nyo, ayan, nasa gitna na yung butas, ano. Ibig sabihin, sagad na po yung kanyang bearing, ano. Ayan, dahil gitna na. Ayan po, kung makita nyo itong connecting rod, oh. Ayan, gitna na, no. Ibig sabihin, sagad na po yung kanyang bearing sa loob. Ayan. Dahil yung dati nito, yung bearing na yan, okay pa naman yan, kaso nung pinamachine shop, bali hindi na nadala namin yung bearing, pinalitan na lang bearing dahil yung sira talaga nito yung lagayan ng bearing sa sikunyal. Kaya kapag kinuha ito, madaling makuha ito, hindi na madaling mabugot, ano, hindi na madaling makuha. Ayan, kung makita nyo. Yung ganitong sitwasyon, normal lang po ito, no. May konting kalog dahil hindi pa natin nailagay yung cover dito sa kabila. Normal lang yan sa bearing. Ayan. Ngayon, balik na natin yung cover. Kita nyo, ayan, ganda na ng alignment. Tapos balik na natin, lagyan muna natin ito ng silicone dito. Ayan, lagyan na natin ng silicone tong kabila, no. Tapos salpak na natin doon dahil malinis naman itong malinis na ito, na ayos na natin. Silicone na lang kailangan para malagyan yung yung cover. Ayan, sa paglalagay po ng silicone, kailangan na hindi masyado makapal, no, para yung butas ng mga cover ay hindi po matakpan, yung katamtaman lamang. Yan po yung paglagay ng silicone, hindi masyado makapal. Yan lang po yung paglalagay, manipis lang, okay na yan. Dawil, ayan po yung dawil, yung dalawang dawil. Ayan, kung makita nyo, ayan, may dawil na po yan para diretso na yung maglagay. Ngayon wala tayong nakalimutan, bali diretso nating ilagay ito.
goods na. Bali yung gawin natin yung ano na lang, lagyan natin ng mga bolt dito para ma-press. Ayan po yung ininix natin. Bolt na lang dito sa labas para ma-press na natin ito. Ayan po guys, bali bago natin lagyan ng bolt, subukan muna natin kung malambot ba yung kanyang sikonyal, ano. Ayan, makita nyo. Ayan. Ayan, malambot po yung sikonyal, ano. Wala pang bolt ito pero kailangan ikotin natin. Ayan, malambot po siya. Okay. Ayan. Oops. Bali goods na yung goods yung sikonyal na ginawa nila. Lagyan na natin ito ng bolt. Ayan po guys, ito na yung bolt, bali sa paglalagay ng bolt, pakita ko muna sa inyo kung anong haba ng mga bolt, para mas maganda. Ayan. Bali may 4 tayong bolt na pare-parehas yung haba. Ayan, makita nyo. Bali itong 4 na ito, dito po yan sa loob, ito. Ayan. Dito. Ayan, kung makita nyo. Doon, tapos dito. Ayan. Ayan, kung makita nyo, Ayan, yan po yung sa 4 na bolt, ay parehas yung haba. Tapos ngayon yung dalawa, dito lang po yan, makita nyo. Ayan, dito. Tapos doon, sa butas na yan. Ayan po yung sa 4 na, sa dalawang bolt, At dito naman yung pare-parehas na mahaba. Kung nakita nyo, dito po yan na. Ayan. Mahaba po ito. Makita nyo. Ito. Ayan. Ayan. Kung makita nyo, pare-parehas yung haba. Yung angat ng bolt. Ayan. Yan po yung sa Honda Click. Ayan. Ininix natin mamaya yung kanyang sa cover. Higpitan muna natin ito. Yun na lang kung naigpitan nyo lahat na bolt, yung linagay. Ayan, yung mga bolt dito kung naigpitan. Check nyo muna bago lagyan natin ng cover, Yan po yung unang gawin natin. Ayan, na-check na natin. Goods na, naigpitan na lahat. Bali, next natin yung kanyang cover dito. Ayan. Ayan po guys, bali ilagay na natin yung kanyang timing chain. Ayan. Yan lang po yung paglalagay ng timing chain, Okay, tapos next natin yung itong dowel. Huwag po niyo yung kalimutan, dito po yan yung dowel na ito. Tapos spring, lagyan ng spring. Tapos itong stopper sa timing chain. Ayan. Ito po yung kanyang stopper, Ayan. Bali yan po yung forma. Lagyan natin ng bolt. Ito po yung bolt, maiksi. Ayan, kintab yung sa may ulo. Ayan. Para alam nyo kung anong bolt ang ilalagay. Ayan po, nailagay na natin, tapos na natin ilagay, naigpitan na natin. Ngayon, next natin yung kanyang sa gear oil. Ayan. Ito yung pinaka pump gear oil.
Ayan. Sa paglalagay nito, sundan nyo lang ito. Ito po, sundan nyo lang. Ilagay nyo lang dito. Yan lang naman yung paglalagay. Ayan. 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 Kailangan nakabaon. Tapos dito hindi mataas, kailangan sakto lang. Ayan. Tapos mix natin, lagyan na lang natin ito ng cover, ano. Lagyan natin ng cover. Yung cover po, nalagyan na natin ng o-ring, oil seal. Ayan, bago na rin, genuine. Tapos itong kanyang o-ring, ayan, nalagay na natin. Bali, huwag nyo kalimutan, may dowel po ito. Ito po yung dowel. Sa kabila naman dito, may dowel po yan sa kabila. Ayan. Makita nyo, may dowel po dito, ano. Ayan. Dalawa po yung dowel na yan para hindi po gumalaw yung takip. Ayan. So, okay. Tapos, pwede na nating takpan, ano. Ayan. Sa pagtatakip, alam nyo na kung anong, ano. Ayan. Yan lang po. Ayan. Ayan. At lagyan na natin ng takip. Tapos hanapin natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na bolt, ano. Dahil yung 6 na bolt na yan, ayan po yung dito. Ayan. May mga tutorial na tayo dito, pero gusto ko ring videoan dahil para sa mga baguhan, ano, baka hindi nila napanood yung mga dating tutorial ko. Okay. Ayan po, bali ito po yung mga bolt, ano. Subukan muna natin. Isa-isahin natin. Ayan. Ayan po yung bolt, ano. Kailangan kaparehas yung mga sukat. Pag hindi kaparehas, ibig sabihin mahaba, hindi yun. Tulad nito mahaba, hindi po ito dito. Yung sukat nito is yan, kaparehas lang yung taas. Yan. Ito lang ng isa. Alam tayo ng isa. Ito. Yan, pare-parehas yung haba at yung taas. Tapos higpitan na lang natin, ano. Tapos isa pa dito. Okay. Kaya. Ayan. Ayan, pare-parehas yung haba. Okay, higpitan na lang natin dahil nailagay na natin yung nilagay na natin yung 6 na bolt. Ayan. Bali dito, bali itong dalawa na ito, kunin muna natin dahil may nakalagay dito. Ito po, huli na natin ilagay kapag nalagay natin yung stator, ano. Bali kunin muna natin itong dalawa. Ayan. Tapos ang higpitan lang natin ito, itong 4, dahil may nakalagay dito na clip para sa stator, ano. Dito nalagay. Dito natin ilagay. Naka-clip po dito yung wire para sa stator. Ayan. Dahil nahigpitan na natin, ano, bali lagyan muna natin ito ng stand para mas maganda, no. Ibalik muna natin yung stand para nakatayo na ito. Okay. So guys, bali nalagyan na natin ng, ano, stand. Bali next natin yung kanyang cylinder block. May bago po tayong cylinder block. Ito yung bago natin, ano. Genuine po ito, Honda. Ito yung ilalagay natin sa, ano, sa Honda Click. Ayan, bagong bago, brand new po ito. Ayan. Okay, lagyan muna natin ng base gasket. Ito po yung base gasket, ano. Sa paglalagay ng base gasket, kailangan ganito po yung pisto. Tingnan nyo po yung butas, ano, dahil ito po yung dinadaanan ng langis. Ayan, yung dalawa na yan.
nailagay na natin. Huwag nyo nang lagyan ng gasket maker dahil abala lang yun, dahil bago pa naman yung fish gasket. Kapag maglagay kayo ng original, huwag nyo nang lagyan. Huwag nyo kalimutan may dowel po ito sa block. Kailangan malagyan ito ng dowel, dalawang dowel. Ito po yung dalawang dowel para dito sa kanyang cylinder block, para hindi po kumalog yung cylinder block. Bali dito po yan nakalagay, nag-iisa po yan. Ayan, dito. Ayan po guys, nailagay na natin yung piston annex natin yung kanyang block, cylinder block. Ayan, bago natin lagyan ng cylinder block, lagyan muna natin ng langis. Ayan, para hindi agad magkaroon ng friction pati yung kanyang cylinder block lagyan natin. Ito, bali lagyan natin ito ng langis bago natin ilagay para hindi po magkaroon ng friction. Yan. Yan, pwede na natin ito ilagay. Sige. Okay. Ayan, i-mix natin itong dalawa. Dito po yan sa gilid. Ayan, itong dalawa na ito. Okay. Naka-timing Yan po guys, ito po yung ilagay na natin. Dapat sentro lang yung yung go weight, tapos itong ito yung sa timing mark tapos yung konya, dahil nakatamp center na po ito. Tapos yung yan, may maliit dito nakatutok sa parap. Yan, yan po yung sinyalis na naka pre-wheeling na po yan. Yan, tapos ikot-ikotin nyo. Ayan, tulad nito. Yan, ikot-ikotin nyo lang. Ibig sabihin naka pre-wheeling po yan. Yan po yung tama na pag-adjustment. Ayan, nalagyan na natin ng takip. Yung sa cylinder head cap. Yan. Tapos yung coolant water pump. Yan, ito po yung water pump ng coolant dinimix natin yung kanyang joint. Ito yung pinaka joint cam. Guys, nasimbolan natin yung water pump. Ayan.
Bali, ibabalik na lang natin ito sa ano, sa kanyang chassis, ano. Bali, balik na lang natin ito doon sa may ano. Pwede na natin ito ibalik. Guys, pwede na natin ito ibalik dahil nailagay na natin yung mga hose sa water pump dito sa joint. Ayan, yung sa thermostat. Ayan, may bolt po yan sa ilalim. Ayan, bali goods na ito. Paandarin na lang natin ito kapag nailagay na natin sa kaha. Naibalik na natin ito sa body nya. Okay, ibabalik na lang natin ito. Yan yung finish natin na makina ng Honda Click. Yan, babalik natin. Guys, naibalik na natin. Pag-imply lang ang ano nito, mga sakit. Bali, madali lang ito. Hintayin nyo lang, panoorin nyo lang ito para makita nyo kung aandar ba itong motor na ito. Ayan guys, naibalik na namin ano, at nalagyan na ng coolant. Ngayon, subukan natin pandarin muna. Ayan. Ayan, nalagyan na natin ng oil seal. Okay, pandarin muna. Okay, buka pandarin. Start. Ayan, one click, andar kagad. Ayan. Okay na yung kanyang sikonyal ano. Wala nang ano. Hindi na tulad dati na medyo pangit yung ikot. Yan. Subukan natin pakinggan yung ano, yung makina. Yan. Goods na goods. Yan, hindi kumukulo yung ano, takulan. Yan, one click. Ginawa natin ngayong araw lang na ito. Yan po, nagawa natin yung Honda Click. Ayan po guys, umaandar na yung motor ano. Ayan, goods na yung ano, takulan. Goods naman, walang problema. Ayan, may check engine. Mamaya kunin natin yan dahil normal lang yan magkaroon ng check engine dahil pinagkukuha natin yung ano, mga sensor ano. Ayan, nagkaroon ng check engine. Madali lang yan, kunin natin yan mamaya. Okay, walang problema, umandar na yung motor.